Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panunood sa akong channel. Tara na't simulan na natin ang kwento ni Vlad ng Sora. Muling nagbalik ang kwento sa Sturma, kung saan marahang bumabagsak ang nyebe at binabalot ng katahimikan ang buong lupain. Dumating kay Lord Joseph ang isang agarang liham mula sa Dirmar. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad itong binuksan. Habang binabasa niya ang nilalaman ng liham, unti-unting sumeryoso ang kanyang mukha. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang lahat ng kanyang paghahanda para kay Vlad. Ginawa niya ang lahat upang ihanda ang binata sa paraang alam niya. Napaisip siya kung masyado bang mabigat ang ipinagawa niyang misyon. Saglit niyang naalala ang kanyang tahimik na pag-asa, na sana ay maiwasan ni Vlad ang pinakamasamang kahihinatnan. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang laman ng liham ay hindi nito inaasahan. Sa kanyang tabi, tahimik na nakatayo si Vorden, ang naghatid ng mensahe. Bigla nitong tinanong si Vorden. Madali bang kalaban si Ishvan? Bahagyang nagulat si Vorden sa tanong ni Joseph, ngunit mabilis din siyang sumagot. Saad nito, kilala ng lahat si Ishvan bilang isa sa pinakamalalakas na mandirigma sa kanluran. Sa murang edad, nangingibabaw na siya sa karamihan ng mga bagong kabalyero. Marami ang naniniwalang siya na ang magiging pinakamahusay sa kanilang rehiyon. Matapos marinig ito, ipinaliwanag ni Joseph ang kanyang plano. Iyon mismo ang dahilan kung bakit si Ishvan ang pinili niyang maging unang kalaban ni Vlad. Kung matalo si Vlad sa isang kilalang mandirigma, walang sisisi sa kanya. Ngunit kung magawa niyang makipagsabayan, kahit saglit lamang, sapat na iyon upang tumaas ang kanyang pangalan. Sa anumang resulta, may pakinabang sila. May isa pa siyang isinasaalang-alang noon. Kung sakaling mawala kay Vlad ang panyo na binigay ni Alicia sa laban, mapipilitan si Alicia na pumanig sa pamilyang Bayzed. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Joseph. Hindi nito inaasahan ang mga nangyayari kay Vlad at nasorpresa ito sa kanyang nagawa. Dahil dito, napagpasyahan niyang oras na upang baguhin ang direksyon ng kanyang plano. Tinawag niya si Vorden at kinumpirma ang mga naunang paghahanda. Buong kumpiyansang sinabi ng kabalyero na maayos ang lahat. Ngunit sa sumunod na sandali, isang utos ang bumagsak. Ipatigil ang lahat. Natigilan si Vorden. Sa una, hindi niya lubos na naunawaan ang narinig. Ngunit nang tuluyan itong pumasok sa kanyang isipan, tila gumuho ang lahat. 10 araw nang walang pahinga ang kanilang inilaan para sa planong iyon. At ngayon, mawawala lang ng ganoon kadali, napasimangot si Vorden sa sinabi ng mayor. Nanatiling kalmado si Joseph, ipinaliwanag niyang nagbago na ang sitwasyon, inihanda niya ang lahat para sa posibilidad na matalo si Vlad. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran. Hindi nila napaghandaan ang pinakamagandang senaryo. Hindi nito malaman kung dapat ba siyang matawa o mamangha. Samantala, si Vorden ay halos mawala ng lakas sa dami ng trabahong muling haharapin. Samantala, sa Dirmar, kapansin-pansin ang tensyon sa loob ng isang malaking bulwagan. Nagtipon ang mga kabalyero mula sa Hilaga at Kanluran. Ang mga taga-Kanluran ay halatang galit, habang ang mga taga-Hilaga ay tahimik na nagagalak sa kanilang tagumpay. Sa gitna ng bulwagan, nag-uusap sina Godwin at Yeager. Diretsa ang ipinahayag ni Godwin ang kanyang nais, ang maibalik ang espada ni Ishvan. Ngunit kalmado lamang si Yeager sa kanyang tugon. Ipinaliwanag niyang walang sapat na batayan ang kahilingang iyon. Aminado si Godwin, ngunit iginiit niyang labis-labis ang ginawa ni Vlad. Para sa kanya, hindi makatarungan ang pagkuha ng espada matapos ang laban. Ngunit agad siyang itinuwid ni Yeager. Saad ni Yeager, na yan daw ang problema na dapat na lang harapin. Sumagot naman si Godwin na hindi daw makatwera ng kunin ang espada ng para lamang sa simpleng duelo. Tuloy pa nito, na iyon daw ay lumalampas sa kanilang kasunduan. Sumagot naman si Yeager na hindi daw iyon simpleng duelo. Tuloy pa nito, na si Ishvan daw ang naghamon, at sinuportahan siya ng kanluran. Sila ang unang lumampas sa linya ng Hilaga. Kung gayon, wala silang karapatang magdikta ng magiging desisyon. Tinanong ni Godwin kung ano daw gusto nito ni Yeager. Sumagot naman si Yeager na hindi siya ang nagdesisyon nito. Alam ni Godwin ang rason kung bakit kinuha ni Vlad ang espada ni Ishvan. Unti-unting naubos ng maisasagot si Godwin. Sa huli, napagtanto nito na parang tapos na ang kanilang negosasyon, at napilitan itong tanggapin ang sitwasyon.
Hindi naman umimik si Yeager at hinayaan niya lang itong umalis. Bago siya umalis, iniwan niya ang isang mensahe. Magkikita silang muli, at walang pag-aatubili, tinanggap iyon ni Yeager sa tingin nito ay magkikita pa sila muli. At dito ay umalis na ng tuluyan si Godwin. Napaisip na nga lang si Yeager at napasabing na involved nga raw si Vlad sa misteryoso at kakilakilabot na tao. Sa kabilang banda naman, ay tahimik na nakatayo si Lady Alicia kasama ang kanyang matandang tagapayo. Unti-unti nang nawawala ang bigat na matagal niyang dinadala. Dahil sa kabiguan ng kanluran, wala na siyang dahilan upang tanggapin ang alok ni Lord Joseph. Sa wakas at nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya maiwasang isipin si Vlad. Isang kabalyerong bihira lamang makita. Sumang-ayon ang kanyang tagapayo at sinabi pa na kung magpapatuloy ang kanyang paglago, maaaring siya ang kumatawan sa hilaga balang araw. Nagulat si Alicia sa ideyang iyon. Tapatanong ito at napasabing, ganoon kalaki ang kanyang potensyal. Hindi nito akalaing mas asabi nito ng kanyang tagapayo. Sumagot naman ang kanyang tagapayo, na ito lamang daw ang kanyang pagtatansya at nakikita nito ang halaga ni Vlad. Napaisip na nga lang si Alicia, na alam niyang kakaiba si Vlad, ngunit hindi niya akalaing ganoon kalaki ang kanyang potensyal. Unti-unting nagbago ang direksyon ng kanyang mga iniisip. Hindi lamang tungkol sa politika, kundi pati sa kanyang hinaharap. Mas gugustuhin pa nitong magkaroon ng kabalyerong mapagkakatiwalaan kaysa umasa sa mga kasunduang puno ng kapalit. Nabigla ang tagapayo sa sinabi ni Alicia. Iniisip nito kung papakasalan nito si Vlad. At sa kanyang tinig ay may bahagyang damdamin na hindi niya inaakala. Sinabi nito na ito ay isa lamang magandang panukala para sa Bezid household. Tuloy pa nito na halos parang isang uri ng alyansa lamang ito ng dugo. Sumagot naman ang kanyang tagapayo, na wag daw itong magmadali at marami pa daw mga hindi masyadong kilala na mga noble na pwede nitong pakasalan. Diba sabi mo may potential itong maging representative ng Hilaga? Saad ni Alicia, tuloy pa nito, na kailangan niya daw itong makuha bago pa siya makuha ng iba. Biglang nanlamig ang kanyang tagapayo at tila pinapawisan ito. At dito ay nakita nila si Vlad, na nakatayo at tila may hawak itong alak sa may puno kung saan lagi itong nagdadasal. Pinuhusan pala ni Vlad ng alak ang serpent tanda ng pagpapasalamat nito sa kanya. Tila nasiyahan naman ang serpent sa ginawa ni Vlad, at binigyan ito ng blessings bilang kapalit at pasasalamat na rin ito kay Vlad. At dito ay tuluyan ng nagpaalam si Vlad sa serpent at sinabing hanggang sa muli nitong pagkikita. Kinabukasan, ipinatawag niya sina Vlad at Yeager. Tinanong nito kung may masakit ba sa kanya. Sinabi naman ni Vlad na okay lang daw siya at wag daw itong mag-alala. Kinausap ni Alicia si Yeager na ibigay ang sulat kay Lady Oksana, at sinabi nitong matagal na panahon na daw na may nagmalasakit sa kanya kaya humingi ito ng pasasalamat kay Lady Oksana. At mayroon din itong ibinigay na sulat para kay Sir Joseph. Sinabi nito na kung magkakaroon daw ito ng problema sa government o sa kanluran, ay alam na nito kung saan siya papanig. Sumagot naman si Yeager na ipaparating niya daw ito kay Lady Oksana at kay Sir Joseph. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, ay may ibinigay din ito kay Vlad. Isang mahalagang pamana sa kanilang angkan. Isang gintong hiyas. Ang amber ng mga elf. Ipinaliwanag niyang ito ay isang sinaunang kayamanan, ipinasamula sa kanilang mga ninuno. Ngunit naniniwala siyang mas nararapat ito kay Vlad. Nag-alinlangan si Vlad sa pagtanggap nito. Para sa kanya, hindi ito basta-bastang regalo. Sinabi ni Vlad na isa daw itong mahalagang heirloom, at ipinasapasa pa daw ito ng kanilang mga ninuno. Tuloy pa nito, na papaano niya daw ito tatanggapin. Ngunit hindi nagbago ang pasya ni Alicia. Karapat-dapat daw ito kay Vlad. Tuloy pa nito, na hindi lang daw isang beses niyang niligtas ang Heinel household kundi 2 beses na. Tiningnan ni Vlad si Yeager, at gusto nitong hingan ng pahintulot kung kukunin niya ba ang hiyas. Subalit pati si Yeager ay naguguluhan na din sa mga nangyayari. Nagsalita naman ang boses na kung maari ay tanggapin ni Vlad ang hiyas. Nabigla naman si Vlad sa sinabi ng boses. Naalala nito noong nangako ito sa boses, natutulungan niya itong mabalik ang alaala ng boses kapalit ng espada nito. Sa huli, tinanggap ni Vlad ang hiyas. Nagpasalamat naman si Vlad sa binigay ni Alicia. At dito ay ginamit ni Vlad ang mundo ng boses para makita ang nilalaman nito.
Nakita nito ang isang maaliwalas at napakalaking puno sa gitna ng damuhan. At sa sandaling iyon, tila may bagong landas na nagbukas sa kanyang harapan. Sa kanilang pagbabalik, hindi napigilan ng ibang kabalyero ang panunukso. Patuloy nilang binabanggit ang laban, ang panyo, at ang hiyas. Sinubukan man ni Vlad na ipaliwanag ang kanyang panig, tila wala ring nakikinig. Sinabi ng isang kabalyero na hindi daw masama ang kanyang pagpili. Kahit na sinabing hiniram niya lang ito, sa realidad daw ay pinagkatiwalaan siya ng Hainault's heirloom. Tuloy pa nito na hindi lang daw sa kung sino man, kundi doon pa daw sa binigyan nito ng panyo. Tuloy-tuloy pa rin sila sa pagtawa, hanggang sa hindi na nila namalayan na nakarating na pala sila sa Sora. Sa pagdating nila sa lungsod, isang bagong karanasan ang naghihintay sa kanya. Sinabi ni Yeager na bakit hindi daw nito subukan na siya ang magbukas ng tarangkahan. Nag-alangan naman si Vlad, at baka hindi nito makumbensi ang kawal na nakabantay dito. Tuloy pa ni Yeager, panahon na daw para matutunan nito kung paano buksan at isara ang tarangkahan gamit lamang ang kanyang mga salita. Napaisip naman si Vlad kung kaya niya na ba ito, noong nakalipas lang daw ay si Crero itong lumusot sa isang lihim na butas. Nagsalita naman ang isang kabalyero na kung hindi niya daw kaya, ay magkampong na lang daw sila sa labas. Nainis naman si Vlad at kung hindi niya ito mabuksan, ay siguradong aasarin na naman siya ng mga kasamahan niyang kabalyero. Sa unang pagkakataon, siya mismo ang magpapabukas ng tarangkahan. Ipinahayag niya ang kanyang pangalan. Siya daw si Vlad, ang kabalyero ng Bazid household. Nakumpleto na daw nito ang kanyang misyon at bumalik na sa Sora. At agad siyang nakilala ng mga bantay. Walang pag-aatubili, binuksan ng kawal ang mga pintuan para sa kanya. Sa sandaling iyon, malinaw ang pagbabago. Hindi na siya ang batang palihim na pumapasok sa lungsod. Isa na siyang tunay na kabalyero. Lumipat ang eksena sa Gaidar household sa Trinova. Sumiklab ang galit ni Count Gaidar sa balita na dala ni Istvan. Hindi niya ito matanggap. Sinabi nito na ibinigay niya na lang sana pati ang kanyang ulo. Humingi naman ng paunawa si Istvan at tila takot na takot ito sa kanyang ama. Mas lalong nagalit ang kanyang ama nang makita nito ang kanyang sitwasyon. Sinabi nito na ang anak niya ay natalo, at higit pa roon ay natalo ng isang bag itong kabalyero. Sa kanyang paningin, hindi lamang ito pagkatalo. Isa itong kahihiyan. Habang nakayuko si Istvan sa kanyang harapan, hindi niya napigil ang ilabas ang kanyang galit. Para sa kanya, ang pagkabigo ng kanyang anak ay isang dungeons na hindi madaling mabubura. Tinanong ng Count si Godwin kung ano ang ginagawa nito noong napahiya ang kanyang anak sa tagahilaga. Humingi naman ng paumanhin si Godwin, at sinabi nito na ang kanilang kalaban daw ay konektado sa kanya. Tuloy pa nito, na pinalaki daw ito ng taksil na kabalyero na si George. Nabigla ang Count sa kanyang narinig. Nagalit ito at sinabing, kahit sa libingan ay hindi daw siya pinatatahimik ng taksil na kabalyerong iyon. Tuloy pa ni Godwin, na may isang kabalyero daw na kasing lakas niya. Hindi lang daw ito ang malakas, pati na din ang mga kabalyerong nakapaligid sa kanya. Sa huli, gumawa siya ng isang matinding pasya. Mula sa sandaling iyon, ang tingin ng agila ay nakatuon na lamang sa hilaga. Babawiin nila ang lahat, pati na ang espada ng kanyang anak. Gagawin nito ang lahat, kahit anuman ang kapalit. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.